Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistalis Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri, ito po ulit ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin para sa inyo ang mga kaalaman, mga balita at talakayan po na syempre sa sektor po ng agrikultura iikot. Pero syempre po, bago po ang lahat ng yan, napakadami po niyan, hindi po tayo magkakamayaw, ay syempre po nais po namin umpisahan ng programa natin sa pamamagitan ng panalangin. Lord, linawin mo po ang aming mga isipan, alisin ang pagkalito, takot at pangamba. Bigyan ninyo kami ng tamang pag-unawa at malinaw na pagtingin upang makagawa ng mga desisyon na ayon sa inyong kalooban. Lord, tinataas din po namin sa inyo ang simula hanggang sa lapag po ng kabuuan ng programang ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pagiging bukas sa pagbabago ay nagdadala ng bagong simula. Magandang umaga po, ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-30 sa buwan ng Agosto, taong 2025. At syempre, welcome po sa Season 7, Episode 35 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakasama pa lang po sa atin, no, baka by any chance, unang beses nyo po napakinggan yung program, hello po sa inyo at welcome. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV po. And of course, sa radyo, syempre, sa talapitang 702 po tayo sa AM band. And of course, we would like to greet yung ating mga listeners, yung mga talagang kasama natin, no? Kahit hindi physically, yan. Dalawang uri to sa natin. So, tinagal po natin na nag-e-ere po ng Maunlad na Pilipino. So far po, yung mga madalas po nating nababanggit ng mga pangalan, sila po yung mga may access sa Facebook. And of course, we also acknowledge yung mga nakikinig po sa atin na purely nakikinig lang sa radyo. So syempre, hindi po sila nakaka-comment. But if you do have the means, the access, we would really love to give time and emphasis sa part na ito ng program kasi dito namin kayo nababate, nakakausap, na-interact. So, thank you so much po for being with us. Of course, parang kulang pong episode namin pag di namin nababate si Ma'am Helen Arellano. Hi po, magandang umaga. Ang kanyang mensahe, mapagpalang umaga Ma'am Ella. Ganun pala yun sa AI. Yun po yun sa ating past episode, immediate past episode. So, thank you so much po sa pakikinig. Marami po tayong napulot dun sa ating RP po, sa courtesy po ng ating Agricultural Training Institute Agri On Air segment. Thank you so much po. Sabi pa niya, iba na talaga nagagawa ng technology. Maunlad nga talaga ang Pilipino. Salute! Ingat po palagi. Thank you so much po. At isa po mula sa ating mga farmcasters, napakaganda din po ng tinig ng ginoong ito, si Ginoong Aurel Parido Arais. Sir Aurel, ayun na bumabati sa atin, mabuhay ang pambansang programang pangradyo para sa mga magsasaka. Maraming salamat po.
bahandi sa kaumahan. Tama po ba? Ang ating mga katuwang sa Caraga region. Maraming salamat po. At blessed Saturday morning, Ma'am Ella Arshaga. Hindi ko alam ba't binasahan ko na morning yan. Wala siyang morning sa message. At sa lahat ng listeners ng Mauna the Filipino, mula po yan kay Ma'am Leonida Talasacada Rubio. At mula naman po kay Sir Ronald Young, God is good all the time, wonderful and victorious Saturday morning everyone. At mula po kay Ma'am Lucy Alicante, good morning Miss Ella at sa buong staff ng MNP sa DA. Salamat po. Yan. Thank you so much, Department of Agriculture. Listening from Kalumpit, Bulacan, blessed morning po sa inyo din, Ma'am Evangeline Manggubat. At bumabati rin po ng magandang umaga ang ating mga listeners, kagaya na lamang ni na Ma'am Euphorcina Bernardino, good morning Mauna the Filipino. Gayun din kina Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa tingin. Of course, si Ma'am Nora Cancela, blessed morning po Mauna the Filipino. Gayun din kay Mirna Brasos Burabo, Diana Pulosan, Anthony Abrenica, Ramar S. Militar. Kaano-ano niyo po yung kasamahan naming si Ma'am Ruby Militar. RM din po kayo. Di-relate, no? Hi, Ate Ruby. Ang katangi-tangi kong ka-division na Nobyembre din ng kaarawan. Magandang umaga sa'yo. At sa'yo din po, Sir Ramar Militar, na baka kamag-anak po kayo, ha? Sabihin niyo po sa akin. Ibulong niyo lang po sa akin. At magandang umaga din po kina Mel Supat at kay Sir Epifanio Salvador. Share it. Yan. Samahan ko siya sa panawagang i-share niyo po yung program natin. Thank you so much po sa inyo lahat. It is always a joy to read your messages. Talagang kami po na-invigorate. Thank you so much po sa inyo. We hope that you stay hanggang sa dulo ng program as you well did sa mga past episodes natin, and I know in the coming episodes. So for this morning, sa mga hindi po subaybay sa kwento po ng ating mga kasamahan sa Pestales, sa Arigao, sa Cebu, narito po ang ating magiging kwentuhan kasama po ang kanilang chairperson ng Pestales Agriculture Cooperative sa Hampang sa Argao, Cebu nga po, no? Si Ma'am Jenaline Arcelias Entoy. Ito po ay kaugnay ng kare-release lang, siguro 1 to 2 issues ago ng AGI Transpong official monthly publication ng Department of Agriculture kung saan itinampok po ang kanilang kwento din. So, medyo gusto din naming i-promote kasi deserve po na malaman. Hindi ko po talaga malimot, no, yung refreshing na, kung tama ako, passion fruit po yun yung flavor. Medyo may spicy na, hindi ko maintindihan pero napaka-refreshing po nun. Siguro may factor din na inikot namin yung community po nila doon sa Pestales, kung saan nandun po yung mga families po sa kanilang farm. And after that, parang paglibot, siguro a refreshing drink would solve you. Pero ang sarap po talaga. That's what I do not forget doon sa namin sa kanila. And special thank you po sa ating mga kasamahan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Regional Field Office po ng DA sa Central Visayas. Thank you so much po kay na Ma'am Che de la Victoria and Miko, thank you so much. Hindi namin malilimot ni Miss Ira Cruz yung help mo sa amin during our visit. Yun. So talagang na-appreciate po namin itong kwentuhan na ito, and we do hope na by sharing it with you again today ay ma-appreciate nyo din po yung pinagdaanan po. Isa sa mga successful po natin na mga katuwang sa sektor ng agrikultura. Abangan po yan at tunghayan din ang Regions on the Go, Unlad Komunidad. Katuwang po natin dyan ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na
batid ba ninyo? Siyempre, hatid namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. 2025 Gulayan sa Bayan inilunsad ng DA Central Luzon. Matagumpay inilunsad sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan ang 2025 Gulayan sa Bayan o GSB project noong Agosto 19. Pinangunahan ng programa ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon, katuwang ang lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor. Unang kinilala ang mga kalahok sa pamamagitan ng municipal agriculturist na si Victorio Hoson Jr. kasunod ang welcome remarks ni Barangay Chairperson Edita Reyes. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang ceremonial planting, pagbibigay ng sertipiko, ceremonial distribution of agricultural interventions at pagpirma ng Memorandum of Agreement o MOA para sa kabalikat sa Kabuhayan Rural Improvement Club ng Barangay Basuit, San Ildefonso, Bulacan bilang pagpapatibay ng implementasyon ng proyekto. Ang Gulayan sa Bayan project ay nakatuon sa pagpapatatag ng community gardens at community nurseries upang matiyak ang abot kaya at madaling pagkuha ng sariwang gulay. Kabilang din sa mga layunin nito ang pagsusulong ng Good Agricultural Practices o GAP, pagpapalakas ng household resilience laban sa climate risk, pagbibigay ng dagdag na kabuhayan at pagpapatibay ng partisipasyon ng kababaihan, kabataan at senior citizen sa produksyon at pagkonsumo ng gulay. Magandang araw! Ako po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DARFOA. Kamakailan ay opisyal na naipagkaloob sa Aruganga Rice and Coconut Farmers Association ng Dolores Eastern Samar ang isang biosecured facility, ilang mga baboy at feeds na nagkakahalaga ng higit kumulang 5.5 million pesos upang mapalakas pa ang industriya ng paghahayupan sa lokalidad. Ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program. Kasama rito ay nagkaroon din ng ilang mga trainings para mas matulungan pang mapabuti ang operasyon ng asosasyon at mapaunlad pa ang kanilang pagsasaka. Muli, ito po si Janina Brosas nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas. Magkasunod na isinasagawa sa lalawigan ng Agusan del Norte at Agusan del Sur ang Training on Nursery Establishment and Management for Coconut, Kamakalawa. Mahigit 30 magniniyog ang lumahok sa naturang pagsasanay. Naging aktibo ang mga kalahok sa training na kung saan naging abala sila sa iba't ibang mga hands-on activities gaya ng emasculation practice, pollen collection, laboratory viability testing at data encoding para sa coconut hybridization. Dagdag pa nito, nagsagawa rin sila ng coconut seedbed at nursery bilang bahagi sa pagsasanay. Isa sa mga resource person ay ang Regional Manager 3 ng Philippine Coconut Authority or PCA Caraga na si Eric De Venagracia. Katuwang na itinataguyod ang training ng PCA Caraga at Agricultural Training Institute or DAATI Caraga. Ito si Aurel Reyes sa Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapag-ulat. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayong umagang ito sa ating edisyon ng Maunlad na Pilipino Agricultural Radio Program ng Department of Agriculture, amin po ay kinagagalak na makasama ang ating chairperson para sa Pestales Agriculture Cooperative. Walang iba kundi si Chairperson Jeneline Arcillas Entoy. Welcome po sa ating programa, ma'am. Kamusta po kayo? Well, thank you for having me here. So, okay naman po kami. Ayun. Masaya po kami and mapaunlakan niyo po kami para sa panayam na ito. At nais po naming malaman along with our listeners para po sa ating program, paano po kaya nagsimula yung ating samahan? So, well, very long story, but in a way, nag-umpisa lang po talaga siya supposedly for a vacation way back 2014. So basically, nasa Manila ako, so magbakasyon lang. Then napunta ako ng Bacolod. My friend ako doon, si Rodeline Caballoyo, which is our board of directors right now. So from Bacolod to Cebu. And then, napunta kami ng Dalaget, which is the vegetables basket of the south of Cebu. So, nakita ko yung kawawa yung mga farmers.
Kasi nung nagstay ako doon for 2 weeks, so mayroon tayong yung friend namin is my friend Rodeline na si Melodina, farmer sila, buong family nila. So doon ako napunta. So one day, every Tuesday and Friday, ano po yan, anong tawag dito, tabo yan doon sa Kalaryuhan. Which is, dumadating yun doon yung maraming mga angkat from Bohol to Cebu and Negros, like for example. But then, yung papa ni Melodina, may kausap doon sa baba na parang umiiyak sila. So out of my curiosity, so bumaba ako doon at tinanong ko sila, ba't kayo umiiyak? Ba't ka umiiyak? So sabi nila, as usual, ang sayote namin, bibilhin lang ng piso. Yung ganon, then yung produce nila, yung carrots nila, bibilhin lang ng 10 pesos per kilo. So parang, ang situation doon is, di baling mabulok, kaysa ibenta sa mga middleman na according to them, sila yung mayaman at sila naghihirap pa din. So, to be honest, hindi ako makatulog that time thinking na I know how hard to be a farmer because I was then a farmer when I was a child. Yung mama at papa ko is a farmer. Yung papa ko sa umaga farmer, sa gabi fisherman. So, naramdaman ko yung sakit, kumbaga. So, sabi ko, ba't hindi ako makatulog? Then I pray. Sa pag-pray ko, parang may wisdom na na-receive ako. Kasi nung I asked them, humingi ba kayo ng tulong sa barangay? Sabi ko, ma'am, kung sino lang naman yung kakilala nila about politics. I'm just sharing this. And then, punta kayo ng LGU, yes ma'am, pero hindi namin maintindihan yung mga requirements kasi mga English, tapos hindi nga kami marunong umintindi. So, hindi talaga nila kaya physically. So then I realized na kawawa naman sila. And then, part yun. And then, hindi ako makatulog talaga. And then, one thing na ko ma'am is, I want to change the face of farmers. Not all the farmers cannot speak English, cannot understand English. At takot sa sinasabi nilang malalaking tao. Yan po talaga yung sinasabi nila lagi doon. So, and then, one thing then is, nung tinanong ko din sila, is, doon kasi siya nagsimula yung turning point ko na yung urge ko, na nakita ko yung mga fresh produce nila na puro yellow, puro blue or green. Tapos nung tinanong ko sila, nag-i-spray sila. So sabi ko sa kanila, ano yung ini-spray mo, tatay? Sabi niya, medicina, ma'am. Ano yan? Sabi niya, chemicals yan. Yan yung kinakain ko dito for 2 weeks. Sabi niya, hindi po. Nakita mo yung backyard nasa likod ng bahay? Yun yung kinakain namin sa pamilya namin. So ito, para ano to? Bebenta namin. So alam nyo na hindi maganda. Yes, ma'am. Kasi alam namin poison yan. Pero we are just doing it for money. So doon ko siya nakita, ma'am, ay, Diyos ko, hindi alam ng mga tao yung kinakain nila is poison. So that's the reason why how it started. Then, bumalik lang ako sa Manila para i-settle yung life ko. Then, sabi ko, babalik talaga ako ng Cebu. I don't know how to start, but one thing I for sure is I want to change the face of farmers. That's how it started. Ang isa sa mga compelling, isa sa mga tumatak sa akin napakinggan so far ay yung hindi kayo makatulog mula dun sa nakita ninyo na nag-iiyakan, na naghirap ang ating mga magsasaka doon sa produce, pero hindi sila umunlad out of it. And because of that, ang ating pong pangunahing layunin na nausbong nang sinimulan po natin ang ating Pestales, una sa lahat, ano po ba yung Pestales? Ito po ba yung apelido? Ito po ba yung kahulugan ng kung ano? Ano po ito? Well, oo, dami din magtatanong kung ano yung apelido or lugar. But anyway, Pestales is acronym. It stands for People's Ecosystem for Societal Transformation, Advanced Leadership and Economic Sustainability. So, nilagay na namin lahat doon kung ano yung gusto namin gawin sa cooperative. Namin is, sino po yung namin? Sino po yung mga bumubuo? We understand na may kaibigan po kayo sa, saan nga po bang lugar yun? Bacolod. Then, nag-usbong na po ito. But, sino na po yung composition noong unang-una? At first talaga, 5 lang kami, galing ng Bacolod papunta dito ng Cebu. Pero nag-umpisa kami, wala pa kaming pangalan. So, nung nag-resign na din sila sa mga work nila at naging
naging isa kami doon sa 200 square meter namin. So doon namin siya nabuo. Ano ba talaga? Kasi ang dami namin pinagdaanan bago kami naging cooperative. Hanggang sa after 2 years, nabuo namin yung pangalang Pestales. Anong taon nga po ba nag-umpisa yung ating... 2014. Yes. 2014 siya nag-umpisa. Then 2 years yung organizing part namin. Then na-register siya ng May 3, 2016. How? 2 years? 2 years yung organizing part namin. And that organizing part is never been easy. Tama po ba, ma'am? Yung 5 natin ay farmer cooperative members po ang... Hindi. Friend lang kami nung nag-umpisa. So we are not engaged into cooperative yet. Wala pa talaga. Supposedly, this is just a vacation supposedly. Yes, opo. So, nung bumalik na ako, kasi after ko nag-stay dito ng 2 weeks to 3 weeks, so umuwi ako ng Manila kasi nababalik talaga ako dito. So, decided ko yung buhay na. ko sa Maynila. So, si Rodelyn, nung lalaman niya na andito na ako, nag-resign din siya sa work niya. So, sumunod siya sa akin dito sa Cebu. Likewise, si Mark, our vice chair. Nung nalaman niya na bumalik ako ng Cebu, nag-resign si Rodelyn. Nag-resign din siya sa work niya. Para kaming mga siraulo ng mga time na yun. Oo. So, 2016 pa lang po tayo nag-start mag-operate as a cooperative. Yes. Then, paano po yung natin? Paano na po tayo lumago since then? From the friends, paano po tayo naghikayat ng mga talagang nais nating tulungan, which is yung mga farmers po natin? Yeah, actually, our story is really tough. Bago kami nabuo talaga is 5 lang kami. So, hanggang sa nalaman ng mga friends namin na andito na rin ako sa Manila, sumunod sila. Then friends to friends. But then, way back 2013, nung naging 15 na kami through friends, nag-umpisa talaga kami sa Dalaget. Nagtanim kami ng mga vegetables, sayote, and all that. So, ininvest namin lahat doon, ma'am, yung natira namin na pera. Siyempre, may pera kami, no? Kasi bago kami nag-resign, may income kami. Noong 2015, that is, sobrang init. So, ang nangyari, namatay lahat yung ininvest namin doon. So, end up, wala na kami pera. Nagbabayad kami ng lupa namin, ng kuryente, ng tubig, pagkain. Hanggang sa dumating sa time wala kami makain. Naglugaw kami for 7 months. Sa organizing part na yan, para lang baka mas ma-inspired namin yung iba. That's why I choose to share this. Naglugaw kami for 7 months. Tapos, ang kinain namin dati is yung golden churanta or hagunoy na plants. Para lang mag-survive kami. Tapos, it reached to the point na one day, wala na kaming piso pang bili ng asin. So, na-experience namin yun. And then, sinasabihan nila, since we are not came from Argao, so sinasabihan nila kami na yung pinaprocess namin na 10-1 is shabu. Tapos, mga NPE kami, mga rebelde kami. That 2015, di ba, Mauti yun, sa Marawi, crisis yun. So sabi nila, galing kami doon, napunta lang kami dito kasi hindi kami taga dito. So, nasumon kami sa 2 barangay. It's because we are in NPA and all that. Lahat yun, naranasan namin. And before kami nagiging cooperative talaga, dahil wala na kaming makain, yung mga kasama ko, naglalako kami, 2016. Naglalako kami ng salbaro, ng maha, ng ice candy, para lang mabuhay kami at may pangbayad, may pangkain kami, tubig, kuryente. And then at the same time, doon na rin namin nakuha yung aming subscribe capital at saka membership namin nung naging co-op kami. So that's how we started talaga. Grabe, gapang po talaga. Oo, as in ginapang namin yun. Nung walang-wala, we came from the scratch talaga. So, going back to your question, kung paano lumago yung cooperative namin through the hard work of the board of directors and the same time sa mga members na hindi namin tinigil. Kasi based sa mga experience namin, siguro if we are not brave enough. So, basically, nag-stop na kami. But then, we survive. We challenge ourselves. We are even being motivated to continue na yung mga humors nila na hindi maganda against us, mali sila. Mas patunayan natin na hindi tayo masama. Mas patunayan natin sa kanila na may gusto tayong purpose that we will not be a problem of our society later on. So, sa pagsisikap po namin, walang kahit na sinong tumulong. Wala. So, makakapal ang mukha namin that time As in, we are in the survival mode that time.
So, naglalako pa rin kami ng, yung liniment oil na yan, yun yung unang-unang products namin. We just started 600 pesos for that. Sandali lamang po, magbabalik po ang ating kwentuhan kasama si Ma'am Jenaline Arcillas Entoy ng Pestales sa Argao, Cebu, makalipas ang ilang sandali. Organic fertilizer ba ang hanap na matipid at magandang iparaganap? Halina at sumama, wala nang teka-teka, tara na mag-composting na. Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW. Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye. Para sa soil health, para sa soil health na. Soil health na. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Okay, so once again, nagbabalik po tayo sa Maunlad na Pilipino at kasama pa rin po natin ang chairperson ng Pestales Agriculture Cooperative na matatagpuan po sa Hampang sa Argao, Cebu. Walang iba kundi si chairperson Jenaline Arcillas Entoy. Sino pong nagturo to create these products po? We can see na sa mga tagapakinig po natin, meron po mga produkto ang atin pong Pestales na of course nakapack na po. Maganda po yung pagkakapack natin. It's quality na po and consumer ready na po. Yeah. And yung ating dinidescribe na massage oil ay naka-bottle na. Yeah. And ito po yung mga typical na nakikita natin kapag meron tayong mga nabibili na rin po sa merkado. At ayun nga po, so paano po natin nalaman yung pag-produce ng mga ganitong klaseng produkto? Well, grabe. One of our board of directors, Raymond Alpon, mayroon siyang alam na gumawa ng mga haplas-haplas na yan sa kanila. Mm-mm. So sabi niya sa akin, anong gagawin natin? So nag-decide kami, gagawa tayo ng product para to survive. Kasi sabi niya, dati nakita ko lang yung lolo ko at lola ko gumagawa ng panghapla. So, we'll try to do it. Then, nag-try kami na gawin yun. At yun yung unang-unang product na ginawa natin. Hanggang sa, yan yung binebenta namin sa friends namin na bilhin nyo to. Hanggang sa nakakaipon din kami ng pera. Out of that, yun yung mode of marketing namin before. Hanggang sa pagsisikap namin, may nakilala kami ngayon na si Sir Gagex. He is a head of RMU before, Resource Management Unit, when Dabede is the governor of Cebu. Mm-hmm. So, nakilala niya kami, so nakita niya na potential kami kasi sabi nila, quote is, mga bata pa to, makakakain pa ako nito at potential pa to sa agrikultura. Mm-hmm. So yun, pinakilala niya kami sa DSWDO, sa province. Tinulungan kami. Kasi dati po, mano-mano lahat yan. Mano-mano lahat yan. As in, kamay lang. Wala kaming kahit na makina. Wala. Packaging, talaga. Wala. Kahit na ano. So, hanggang sa, sabi niya, ipakilala ko kayo sa PSWDO. And then, dahil na-motivate kami, gumawa kami, second product namin is our bestseller 10-in-1, that is Morencheric. Na lahat din is, mga ano lang yan, ma'am, yung mano-mano lang talaga. Wala kaming kahit na ano. Dahil wala kaming pera, so mano-mano siya lahat. Ini-air dry lang namin yan. So, hanggang sa nakita nila na potential to. So, kasi tapos nung nagka-product na kami ng ganyan, plastic lang po yung ginagamit namin. Kandila lang yung ginaganyan namin. Pang-seal. Pang-seal. Kandila lang. So, nung nakita yun ng PSWDO, sabi nila, ano pang kailangan nyo? So hanggang sa binigyan nila kami ng sealer, vertical sealer, binigyan nila kami ng drying machine, tapos binigyan nila kami ng pasta maker. Kasi dati may pasta kami din. So doon po yung nag-umpisa hanggang sa binibenta ni Sir Gagex yung mga products namin dun sa mga kakilala niya. Hanggang sa na-invite kami sa Capitol every August and every December na trade fair sa Capitol. Then, hanggang dun lumaki. And then, nakilala namin ang DA. Yung lead
through Ma'am Sol. Si Ma'am Sol ang ano nun, si Ma'am Sol ang Binse ang head dati. So, mayroon pala silang pinapautang na 25,000. Then, payable siya within a year. So, tuwang-tuwa kami ngayon. So, nag-apply kami for 25. Hanggang sa naka-loan kami. Thank you, DA. Una talaga, lagi kong pinagmamalaki yun na si DA talaga yung unang government agency aside from the province of Cebu ang unang nag-trust sa amin, do wala kaming track record. Pangit yung mga sinasabi ng mga tao sa amin. Yung 25,000 na yon, bumili kami ng mga pouches. Tapos, kasi 25,000 yun eh. Bumili kami ng sealer. Yung maliit lang na sealer talaga, mga 2,000 siguro yun. Bumili kami ng sealer. Tapos, ano pa ba yung binili namin? Other packaging materials. So, doon talaga yung nagsimula. Tapos, concentrate po kayo talaga, ma'am, sa mga products na to. Wala kayong parang, we want to focus sa ganitong klaseng produkto. Napunta lang po talaga sa mga parang healing na yung parang medyo wellness side po yung ating na-produce. Yes. Doon talaga kami nag-umpisa. Kasi as that time lang talaga, we just wanted to survive. Yes. Ano yung strategy namin na makasurvive yung cooperative namin? Kasi walang naniniwala sa amin eh. Na kaya namin. At binabato kami ng kahit na anong mga hindi magagandang salita. So, doon nag-umpisa talaga yon hanggang sa ini-invite na kami sa mga trade fairs at mga exhibits ng DA. Hanggang sa nakilala din namin yung DTI. Anyway, sila na, yung tinutulungan na kami. So, doon marami ng agencies ang mga nag-chip in sa gusto nating mangyari sa ating Pestales. Yes. And then, ang pinaka climax doon is may nakilala akong foundation, local foundation, through friends. Dati kasi ma'am, grabe talaga. Kasi gusto talaga namin mag-farm, especially organic. So, sa kagustuhan namin mag-farm, may nag-offer sa amin na 2.8 hectares. So, kami naman, sa kagustuhan namin na mag-farm, so, grab kami ng grab. Kasi pagkakataon na namin. So, without us knowing, after namin na-develop, ayan, ibebenta na ng may-ari. Kasi, ayaw niya nang pumirma ng agreement. Kasi ibebenta niya. So, dinadalhan na kami dito ng doon ng mga buyers. So, masakit na sa amin. So, nag-pray kami na sana man lang, mayroon lang tayong 100 square meter, 1,000 square meter para lang maka-umpisa tayo mag-garden. What we ask is just only 1,000 square meter, ma'am, back 2017. Because of our 10-N1 na lumaki na siya, tapos may order na rin siya sa amin na tag 100 kilos, so dun siya nag-umpisa hanggang sa in-assist na kami ng day. So, tinanggal namin yung 2.8 hectares na yun. Tapos may nagpakilala sa amin na baka makatulong tong foundation na to. Tapos yun, tinanong kami, ano ba yung gusto ninyo? Din na elaborating all the experiences that we had. Nasabi niya na kayo talaga yung dapat tulungan at saka mga bata pa kayo. So, tinulungan kami ng foundation na to. Sila yung, dati kasi natutulog lang kami under the mango tree. So, pag uulan, magtatakbuhan kami. So, natutulog kami sa lapag. Sa umaga, office yan. Pero sa gabi doon kami natutulog. Kasi parang iniwan na namin yung work namin sa city. So, nag-focus kami to farm. Kasi it's just that we wanted to change the face of farmers lagi. Kasi hindi lahat ng farmers is matatanda na. Yun yung concept doon. At to eliminate mga middleman as long as we can. Kasi ang nakikinamang ang mga middleman yung lalong yung mayaman, pero yung mga farmers naghihirap pa din. Nakikita ko yun. Butas pa nga yung tsinelas eh. So, yun yung masakit. Oo. Normal naman pong nagaganapan ng patay. Masaya po kami to really have you here po. No? At sa ating mga pagpapatuloy po ng ating talakayan, ito po yung mga pagsubok na nakuha natin so far sa inyong kwento. Marami tayong mga parang paghihirap sa umpisa. At talagang kwento po ito na
parang isa po yung inyo sa so far na nakonduct po namin na mga panayam na talagang matindi, yung may opposition talaga na parang hindi suporta right on yung nakuha po natin. And dahil dyan, malaki din siguro yung yung parang winning moment din nung nag-umpisa na pong magsipasok yung mga tulong na hindi nyo po sinukuan. Parang sabi nyo nga, hindi nyo hininto yung yung inyong ginagawa. Kahit pa naubos na yung mga pera noon, may trabaho pa, at hanggang kumakain na lang po tayo ng lugaw natin at natutulog sa ilalim ng puno ng mangga, tinuloy pa rin natin yung advokasya para po sa mga pagbabago ng itsura ng ating mga magsasaka specifically here, dito po sa Argao. At dito nga po naman, yung mga pagbabago po dun sa estratehiya na ginawa natin para umunlad, nais namin yun malaman kasi nabanggit po natin kanina, mano-mano noon. So can we enumerate po since pumasok po yung mga kagaya ng Department of Agriculture, ano na po yung mga naging innovation natin? Well, nag-innovate kami na mag-create ng more products, quality products. Tapos lumapit na rin kami sa DOST para sa shelf life natin at saka sa nutritional fact natin. DTI para dagdag mga machineries. And then we are being granted a shared service facility from DTI. Sila na rin ang tumulong sa atin na mapaganda yung ating mga packaging and labeling. So, makapal na yung mukha namin na ma'am talaga kung saan yung alam namin na pwede kami sa mga government agencies. Talagang pumupunta kami doon at gumagawa kami ng mga proposal na sinasabit namin sa kanila. Then, doon nakita ni DA na ganun kami kaporsigido. Doon nila nakita na potential talaga kami, and we will be also an inspiration to more farmers to go back to farm, especially the youth. Kasi di ba ang average natin is 57. So wala nang mga bata. So basically ang Pestales, as you can see, maraming youth dito na bumalik sa farming. So that's part sa strategy namin is mas dumami yung product namin para pag mag-trade fairs and exhibit kami, marami na kaming display. Kasi isa kasi yun with the help of government agencies, mga private sectors din na tumutulong sa amin, like foundation, like other cooperatives, like other associations, no? So isa din yun sila sa nakatulong talaga sa amin kung nasaan kami ngayon. But unang-una talaga yung foundation na binili nila tong 6.4 hectares na to for us. And then nagbigay sila sa amin ng housing project for the members kasi naawa sila na sa ilalim lang kami ng mangga natutulog. So nagbigay sila ng 2.5 million para sa housing project sa mga members natin. So lumago kami dahil din sa mga mas gumaan yung trabaho kasi nung mano-mano siya, it takes us how many hours? Like 1 day ang process. Pero nung nagka-machine na din kami, ang 1 day namin, like ang 4 hours namin, 30 minutes na lang. So, yun, innovation at the same time, yung mga exhibits, trade fairs, at saka yung mga bumibili na ng bulk order. Yung before kasi pandemic, ma'am, yung 10N1 natin, 5 tons at a month yan before pandemic. So, meron tayong distributor na talagang kumukuha siya sa atin ng malaki. Natapos na nag-stop lang siya ng pandemic. Tapos hindi na siya siya din, nalugi na siya, hindi na siya nakabangon. So, isang malaking tulong po yun. And so far, masasabi ko na we are grateful. Successful na kami. Kahit hindi pa ganun ka-successful. Why? Because we came from scratch. We came from nothing. And ngayon, may mapapakita na kami. Yan. Nako, napapasarap pa lang po yung kwentuhan natin, pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating panayam. Magbabalik po ang kwentuhan natin para sa pagkilala natin or patuloy na pagkilala sa samahan ng Pestales sa Argao, Cebu sa mga susunod po nating episodes. Maraming salamat po. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito ang Unlad Komunidad o UK
As mentioned earlier, ito po ay ang segment kung saan katuwang po natin ang Philippine Rural Development Project. At para sa araw na ito, hatid po ng RPCO Cordillera Administrative Region ang ating usapan o update mula sa PRDP. Take it away, LV Estacio, manunulat once again from RPCO CAR. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating pakinggan ang mga nakikitang benepisyo ng pagpapabuti sa Pinukpok Junction Pakawit Binansagan Farm to Market Road. Isang proyekto sa ilalim ng DAPRDP Scale-Up para sa mga komunidad ng Pinukpok, Kalinga. Masayang ibinahagi ni Ventura Ambong Jr. ng Barangay Bayaw ang kanyang nararamdaman. Nagsimula na kasi ang pagpapabuti ng kanilang kalsada at malaking ginhawa ito para sa mga magsasakang katulad niya. Kwento niya, napakahirap ng pagbibiyahe dahil sa kasalukuyang kondisyon ng kanilang kalsada. Hirap din silang maglabas ng kanilang mga produkto, lalo na tuwing may emergency. Ang Improvement of Pinukpok Junction Pakawit Binansagan FMR ay may habang 12.51 kilometers. Nagsimula ang konstruksyon noong Oktubre ng nakaraang taon at kasalukuyang isinasagawa ang pagpapalawak ng kalsada, paggawa ng grouted riprap at paglalagay ng cross drainage. Na-propose ito para sa lokal na industriya ng kape, ngunit ayon kay Ventura, bukod sa kape ay nagtatanim din ang mga magsasaka ng mais, saging, beans at iba pa. Sa patuloy na pag-implement ng FMR subproject, ipinahayag ni Ventura ang kanyang pag-asa na matapos ito sa tamang panahon. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP Scale-Up, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At once again, hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Magandang Sabado mga kaagapay at mga kaagri, narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na nakatakdang ilunsad ng Kagawaran ng Agrikultura ngayong Nobyembre ang Command Center, ang tinatawag na Digital Nerve Center na layong magbigay ng mas matalinong pamamahala sa food supply chain ng bansa? Ayon kay Kalihim Francisco P. Chu Laurel Jr., sa una niyang pag-upo sa pwesto, ang kanyang paniniwala ay Triple P. Produce, produce, produce. Ngunit matapos ang halos 2 taon, nadagdagan ito ng isa pang mahalagang prinsipyo, ang Triple M o Manage, Manage, Manage. Unang tututukan ng Command Center ang rice value chain mula sa produksyon, imports, inventaryo, presyo, konsumo, pasilidad, irigasyon hanggang sa kalakaran sa pandaigdigang merkado. Layon nitong pagsama-samahin ang datos mula sa iba't ibang ahensya upang mas mabilis at mas episyente ang desisyon para sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging malinaw ang forecasting ng supply at demand ng bigas na makatutulong maiwasan ang biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo. Ang ganitong sistema ay magsisilbing proteksyon para sa ating mga magsasaka at para na rin sa katatagan ng ekonomiya. At hindi lang bigas ang sakop nito, gagamitin din ang modelong ito sa iba pang sektor tulad ng high-value crops, livestock, poultry at fisheries, kasama na ang centralized registration ng mga food facilities at warehouses. Ito ay bahagi ng pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang makabagong agrikultura at isang food secure na bansa. Muli, ito po si Ira Cruz at iyan ang Batid Ba Ninyo? Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Thank you po, Ma'am Ira Cruz, para sa Batid Ba Ninyo natin ngayong umaga.
At nais ko pong batiin ng happy birthday ngayon mismo, August 30 yung hipag ko, si Ma'am Jocelyn. Ma'am talaga. Si Jocelyn Igagamaw Arshaga. Happy birthday! Ayun, hope to celebrate with you and JP soon. Regards din sa ating fur baby na si Susie Boy. Diba? Una ko naman siya si Susie Boy, but kapatid niya po yung akin ding fur baby na yung sa mga behind the scenes na lang po natin mga editors na nakakarinig. Si Pedro. Ayun po. Again, happy birthday po sa aking hipag na si Josie. At syempre for the month of August, ayan nga po, meron tayong ilang mga activities. Actually, hindi ilang. Napakadami po natin na ipinagdiwang. Kagaya nga po yung ating buwan ng wikang pambansa. So, yung ating partner po si Ma'am Pinky Tenmatay from the Commission ng Wikang Filipino. Ba't parang magsaslang ako doon? Komisyon ng Wikang Filipino ay nagsisharean po kami ng mga virtual seminars nila, or yung mas kilala po natin as webinars. And ayun nga po, to celebrate or parang along with the celebration po ng ating month-long na buwan ng wikang pambansa. Buwan ng wikang pambansa is month-long, of course. And hopefully, naka-attend kayo in one of those episodes para and naman yan, pwedeng balikan. So, punta lang tayo sa mga official channels ng Komisyon ng Wikang Filipino. And of course, for this month, which is one of the things I personally do like, is the History Month. Yan, History Month po for August. If I may also remember it correctly, meron din pong tinatawag na ASEAN Month for August. So, yan po yung parang month-long banner na feature po sa Department of Agriculture Facebook page. So, once again, yan po ang ASEAN Month ngayong Agosto. Also, yung ating International Day of the World's Indigenous Peoples ng United Nations na ipinagdiwang po noong August 9. Ano pa ba? Ang ating National Coconut Week. Yes, ang ating katuwang din po, ang Philippine Coconut Authority. For the last week of August, sila po ay nagdiwang ng kanilang isang linggong National Coconut Week. Yan. And of course, we have also yung nagdaang mga anniversary or celebrations of the anniversaries of dalawang miyembro po ng DA family, namely ang Bureau of Agricultural Research or BAR and the Philippine Fisheries Development Authority or PFDA. So, happy anniversary po sa dalawang ka-family na ito ng DA. And nalalapit po, as the weeks go by, ang mga events po kaugnay ng ating katuwang sa Philippine Statistics Authority for September po, September 30, meron silang First National Community-Based Monitoring System Convention. At para po sa buong buwan ng Oktubre, ang 36th National Statistics Month. At para po sa unang mga araw ng Oktubre, October 1 to 3, ang 16th National Convention on Statistics. So, bakit po yun mahalaga na na-mention sa isang agricultural radio program? Meron din pong magiging papel or maaring maging papel. May papel sa mga datos po sa agrikultura, syempre. And alam ko, ang naging focal namin dito ay si Binibining Crystal Joyce Merle. Also, ang tumatayong FOI Receiving Officer po para sa Department of Agriculture Central Office. And may awards din yan sa pagkakaalam ko. At ayun nga po, sa mga, sana namarkahan nyo po yung kalendaryo ninyo. And marami pa tayong mga gawain na ibabahagi sa inyo. Siyempre, for this time ay nais lang po namin makapagpasalamat sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang MNP po or Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Isaías, Kabanata 26, talata 7 hanggang 9, patagang daan ng taong matuwid at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag. Sinusunod namin ang mga kautusan mo,
Ikaw lamang ang aming inaasahan. Pagsapit ng gabi, nahanap-hanap ka ng aking kaluluwa, nangungulila sa iyo ang aking espiritu. Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At mahimpilan po ito sa Ortigas Center, Pasig City, and of course, kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Nagpapasalamat po kami ulit sa aming DZAS family. Naku, ang dami po natin mga, yung mga kumbaga, holidays, mga suspensions, nagsasama-sama po na and it affects po yung ating production lead time. Hindi ko na po sa inyo maitago. And we have our DZAS family for always having our backs sa lahat ng episode na hinatid namin sa inyo ng Maunlad na Pilipino. And thank you so much. And of course, sa inyo po mga tagapakinig, thank you so much sa pagsama sa amin. And of course, sa mga, sino pa ba yung mga papasalamatan natin? Yung mga kasama natin sa lahat po ng mga parts ng program na ito, ating mga Rafis, ating mga IOs, yan, mga farmcasters, mga kasama natin sa DA AFID, sa DA, thank you so much po. At syempre, kita-kits po tayo ulit next Saturday. Sa ganap na ika-5 hanggang 6 ulit tayo na umaga, along with us ni Ma'am Ira Cruz. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, pag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si LR Siaga, nagsasabi ng enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.